Kamusta, kaibigan? So ngayon tayo ay mag-Bible study. Ang topic natin ngayon ay Genesis 1 and 2. Anyway, babasahin natin to sa salitang Griego. Anyway, bakit Greek? Bakit hindi Hebrew? So may argument dito. Ang Greek ang tunay na orihinal. Taliwas sa ating pagkakaalam na Hebrew ang original na text. Actually, ang Hebrew ay isa lamang sa mga maraming translation mula sa original ancient Greek. The argument is this. Kasi kapag pinag-aralan mo yung mga salita sa ancient Greek Bible, Septuagint, ay yung kanyang mga lengguwahe, mga wordings na pinili ay sobrang lawak ng kanyang vocabulary. Kung ikukumpara sa Hebrew na napaka-narrow ng mga wordings, no? Sobrang dami ng variation o mga salita sa ancient Greek kumpara sa Genesis ng Hebrew, sa Hebrew na narrow, no? Yung wording, tila ba ito ay tinranslate lang ng isang grupo ng mga tao, no? Na maliit yung kanilang vocabulary. Kung ikukumpara sa Septuagint na Bible, yung ancient Greek, which is pinagsama-samang magkakaibang tao ang gumawa. So yan. Ang isa sa mga argument is yung salitang sa Genesis 1:2, edige en oratos kaya kataskiastos. Yung oratos, ibig sabihin niya is unseen, hindi nakikita, and kai and akataskiastos, ibig sabihin ay hindi pa nahuhulma, unformed, unfinished. Kasi yung yung root word is ora, no, seen, aora, unseen. Tapos yung kai, akataskiastos, kataskeso is formation, forma, hulma, di ba? Kataskeso, di ba? Kapag pinag-aralan mo ito, makikita mo yung mga pinagsangasangang salita. Maraming Tagalog words, guys. Kataskiastos, unformed. Ngayon, sa Hebrew, it's unformed and void, no, yung translation na ginagamit. Kasi yung salitang tohu, wabohu, kung sisiyasasin mo, para siyang galing lang siya sa root word na ohu. Ang kanyang synonyms is emptiness or void, no? That is very narrow kasi ang translation nito is yung kapag alam mo yung metaphysics ng pinanggalingan, hindi mo sasabihing emptiness or void ang simula, dahil void or emptiness cannot exist, no? The creator cannot be from nothing, because enarche poisen o Dios, it is the beginning. Ang soul or spirit or the word of God is the start, is the beginning. Kasi ito, simple logic. Kaya mo bang mag-isip ng kawalan? Kaya mo bang isipin ng kawalan? Imposible. Kapag naisip mo ang kawalan, hindi yun kawalan. No? Ang emptiness or void is something we cannot give name to. Dahil hindi natin siya malalagay ng katangian because it doesn't exist. Hindi pwedeng manggaling sa kawalan. Ngayon, so na-establish na natin, Greek ang original text, hindi Hebrew. Now, why is it important?
Well, ang salita, wordings ay nag-evolve through time. Parang chismis, nagbabago-bago yung kwento. Kung tinranslate ang Bible galing sa isa pang translation, ibig sabihin, mas mataas ang error. No? Yun lang yun. So, ibig sabihin, maaaring ang iyong paniniwala ay kamalian. So, Genesis 1 and 2. Medyo lumayo tayo. Bible study. Translation. Ang translation sa English ay, in the beginning, God made the heaven and earth, but earth was unsightly and unfurnished, and darkness was over the deep, and the Spirit of God moved over the water. It's so literal. Yan, himay natin. Enarche. Epoisen o Diyos. O, dyan muna tayo. Enarche. Alam mo ba kung bakit nagsisimula sa ark ang bawat bayan? May mga arko. Ayan. Enarche. At the ark. At the arkos. Bakit siya ang arkos? Bakit siya nagsisignify ng beginning? Arche. Think of time. Immortal time, which is timeless. Ang may imagine mo siya kanya or visualize is linear because it's timeless, di ba? And arche. Kapag may lumabas na arkos, doon magsisimulang magkaroon ng oras. Di ba? Enarche. Epoisen. No, next word tayo, epoisen. Bring it on. Epoisen o Diyos. Ano ang salitang epoisen? Ang pinanggalingan nito is poyo. Poyo. Ano sa atin ang poyo? Puyo. Ipo-ipo. Twister. Ang translation nila is the act of creating. Well, i-translate natin. Enarche epoisen o Diyos. Enarche, arkos, ipo-ipo, at Diyos. So, in the process of the Lord, at the ark, where the process of the Lord, ton uranon kay tengen. Ton uranon. Ang translation ng uranon is heaven. Kay tengen is earth. Uranon is pumapalibot. No? And tengen, gen, salitang gen. Tingnan natin yung mga sanga. Genetics, di ba? Generation. Tengen means matter. Ton uranon, tengen. En arche poiseno Dios ton uranon ke kay tengen. So, at the process, the ark, at the process of the spirit, the soul, or Theos of the God, is sumasakop sa mga nilikha. Ay sumasakop sa mga nilikha. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasakop sa mga nilikha. Ito yung aking lente ng paningin kung paano ko siya translate dahil ang salitang Griego ay buhay. No? Marami siyang sanga. Ngayon, 1, 2. Doon tayo sa 2, Genesis 1:2. But the earth was unsightly and unfurnished. Edige en the earth. Ang nilikha ay hindi nakikita o nahawakan. Ay wala pang hulma at hindi nakikita. Edige en oratos kaya katas kiwastos. Hindi niya sinabing wala, kawalan. Ang nilikha ay hindi sinabi rito na kawalan eh. Hindi gaya dito sa may Hebrew. Was unformed and void, empty. No, it's not empty. Edige en oratos kaya katas kiwastos. Hindi pa siya napuhulma
at hindi siya nakikita. Ang matter. Then next, kai skotos epano. Kai skotos, shadow, darkness. Epano. Epano is the plane or the face. This is a two-dimensional plane, epano. Kaya siya tinatranslate as rising. Dahil ano yung pinatong mo sa isang plato? Sa plane. Diba? Umibabaw. Kaiskotos. Epano. The shadow is umiibabaw. Tes, abuso. From the abyss. Shadow from the abyss. Ha? Paano nangyari yun? Halos pareha sila ng kahulugan. Actually, hindi. Kaiskotos, shadow. Because all the creation is just the shadow of what is deeper. No? This is talking about the mirage. Kaiskotos epanotes, abuso. No? And next time, kay pneuma. Yung kanina is kai skotos epanotes, abuso. The shadow is rising from the deep. The abyss. Yung abyss, pwede mo siyang translate as kwenta, di ba? Because, why? My explanation. The creation, tengen, is the shadow of the deep, of the Lord, of the soul. It is the shadow of the process. No? Kay pneuma, tio, epeperito, epano, to udatos. Nandito ulit salitang epano. Epano? Epano nilikha? Ang pagpaparito, epeperito. Pinirito. Joke set aside. Udatos. Ang ibig sabihin nito sa may English is yung translation is kai, pneuma, and the spirit, Theo, of the Lord, kay pneuma, Theo, epeperito is something like a process, di ba? Diyan galing yung salitang pinirito, di ba? Processing, epeperito, or pagpaparito, epeperito, epano, sa plane ulit, epano, umibabaw, tuo, wodatos, sa katubigan. This doesn't mean yung salitang water. Diba? Water. Parang si Bruce Lee, water! Wodatos. Pagiging tubig. No? Kay pneuma. Na ang paglikha ay para bang ang Espiritu ng Diyos ay umibabaw galing sa katubigan. Kinukumpara niya ang paglikha kung paanong lumabas sa espiritu ang anino. Dahil ang mga nilikha ay ang anino ng puyo. Puyo ng Diyos. So ayun, dito natin tapusin. Enarkie poisen o Diyos ton oranon kay tengen. Ang proseso ng paglikha ay bumabalot sa mga nilikha. Edigeen oratos kaya't katas kiostos. Ngunit ang mga nilikha ay walang hulma at walang forma at hindi nakikita. At ang anino at ang kanilang mga anino ay lumabas mula sa kailaliman na para bang ang Espiritu ng Panginoon ay lumabas mula sa katubigan. Kanyuma tio epeperito epano tuo wodatos. So, kung ita-translate mo yan, in the beginning, God made the heaven and earth, but the earth was unsightly and furnished, and darkness was over the deep. And the Spirit of God moved over the water. Oh, wow, so literal. Where is the Spirit? Where is your soul?
Anyway, maikli lang dapat to eh. Umaba yata. Hanggang sa muli, kaibigan. At sumainyo rin ang salita ng Diyos. Salamat.